sa lugar na ito, Panginoon, upang umawit para sa inyo, magpuri para sa inyo, Panginoon. Magpalakasan sa bawat isa, Panginoon, to fellowship one another, Panginoon. Thank you, Lord God, for this wonderful opportunity, Lord God. Thank you, Lord God, for the maturity, Lord God, that you have given to us, Lord. Thank you, Lord God, for the word, man. Lord, take all the hindrances away, Panginoon. Give us an open heart, open mind, a teachable spirit today, Lord God. Gamitin niyo po ang aking bibig, Panginoon. Kayo po ang mangusap sa inyong mga anak, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God, for everything, Lord God. Sa kalakasan, Panginoon. Sa kagalakan, Panginoon. Amen. Sa revelation, Panginoon. Patuloy niyong binibigay sa amin, Panginoon. Thank you, Lord God, for everything, for all the victories, Panginoon. We will follow you, Lord God. We're always following you, Lord God. We thank you, Lord God, for all these wonderful things. This we ask in the mighty name of Jesus Christ, the Son of David. Everybody say Amen. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Amen. At tutuwa po akong makita kayong lahat dito. Amen. Praise God. It's been a while. Amen. It's been a while since last time tayong nangaral. Amen. And praise God. I believe God will guide us. Amen. Each and every one of us. Hindi lang ako. Amen. At buksan natin ang ating Biblia. Amen. So, di pagtatagal. So, Psalms chapter 27. Amen. Psalms chapter 27. Sipa verse 1 hanggang verse 14. Basahin ko na lamang po. Psalms 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked, even mine enemies and my foes, came up upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Though a host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold His beauty, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. For in the time of trouble He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me. And take note, He shall set me up upon a rock. And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Therefore will I offer in His tabernacle sacrifices of joy. I will sing, I will sing praises unto the Lord. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me, and answer me. When thou saidst, seek ye my face, my heart said unto thee, Thy face, Lord, will I seek. Hide not thy face far from me, but put not thy servant away in anger. Thou hast been my help, leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path because of mine enemies. Deliver me not over unto the will of mine enemies, for false witnesses are risen up against me, and such as breathe out cruelty. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. And the last verse, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Po yun ang paggawasan ng kanyang salita. Maaari na po tayong makaupo. Amen. Praise God. So binasa po natin, alam po natin na yung waiting na yun is not hinihintay. Amen. We all know that waiting is serving. Amen. Ayan, medyo familiar po kami dyan sa pagiging waiter. Amen. Dahil sa mga OJT po namin, naging waiter po kami ni Sister Tantan. Amen. And sa trabaho namin, sa pag-OJT namin, siyempre papagalitan ka kung naghihintay ka nandun nakatunganga.
Amen. Ganun din sana tayo. Amen. I-apply natin sa buhay natin na hindi lang tayo basta naghihintay. Dahil hindi tayo naghihintay dahil nandito na sa atin yung hinihintay natin. Amen. Ng buong mundong ito. Amen. Praise God dahil alam natin kung ano yung true meaning ng wait na yan. And that is serving. Amen. We can offer a true service to the Lord because we know that He is in us. Amen. Dahil wala na tayong hinihintay. Amen. Ang mundong ito, sabi nila, bago pa sila makapag-serve sa Panginoon ng in spirit and in truth. Amen. Kaya muna nilang ma-rapture. Amen. Bago sila makakain sa pagkainan ng Panginoon, kailangan muna nilang makasama ang Panginoon. Di ba? Familiar tayo sa mga ganong situations, but praise be to God, binigyan tayo ng revelation ng Panginoon. Amen. Na hindi na natin kailangan pang maghintay. Amen. Para kumain sa pagkainan ng Panginoon. Ito tayo, kumakain, nag-e-enjoy, amen, sa reigning ng Panginoon. Amen. And that is the third coming ministry of the Lord God, the Son of David ministry. Amen. And let me start to read tong quote galing sa prophet. Sabi dito, ang title nga po pala ng preaching na ito is God is perfect in three. Amen. Ito ay napakaganda kasi pagkabasa ko sa kanya, parang ito yung continuation ng preaching ni Pastor. Diba, last time finish ni Pastor yung God's power to transform. Be ye not conformed, but be ye transformed by the renewing of your mind. Because the difference of conforming and transforming is very, very, very big. Malaki yung diferensya nun. Conforming is nakikigaya ka. Transforming is you have your own. Amen. Praise be to God. Know the difference. Because most of us today, most of the, sabihin na natin, religious people or religions today, they are conforming na. Amen. Unti-unti na silang nagkakapareho. Ganun. But tayo, praise be to God, be transformed. Amen. We are transformed by the renewing of our minds. Amen. And sabi dito, ito yung sabi ng prophet. Amen. Salmon fish always swim upstream to plant their eggs and bring birth. We had to swim upstream, backwards to all other fish. Rainbows or half covenants happen to the earth continually. We see the half rainbows after most every rain. The only way to see the whole rainbow in the earth is to be raptured up of the earth and turn around and look back. Amen. And sabi dito, yung salmon daw na fish, lagi yan nagsiswim against the current. Amen. Against the flow. Amen. Kung pababa yung flow ng tubig galing sa bundok, yung salmon daw pataas lagi yan. Para mag-give birth, para mag-lay ng eggs. Amen. Ganun din sana tayo. Nire-remind sa atin ng prophet na be like a salmon. Amen. Na hindi natin kailangan mag-go with the flow. Amen. Hindi natin kailangan sabihin na natin compromise. Amen. Sa mensaheng ito, lalong-lalo na. Amen. Sa mensaheng ito. Amen. Ang sabi dito, I remember one time nung living ni Pastor Alex. Amen. We saw hindi lang half rainbow, but the whole rainbow. And sabi dito, tumatayo pa rin yung balahibo ko habang sinasabi ko to. Sabi dito, yung full rainbow na yon is my meaning na yun. Yung half rainbow na yon, prinamis yun kay Noah. Diba? After nung flood, nagkaroon ng rainbow, sabi ng Panginoon, yan yung covenant ko sa iyo, Noah. Na kailanman hindi ko na gugunawin ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig. Amen. But praise be to God, ito sinasabi ng prophet. Amen. Sinong pantas na tao or matalinong tao or taong bihasa sa Bible ang magsasabi kung ano yung ibig sabihin ng full rainbow na yun. Sabi dito ng prophet, yung full rainbow na yun is yung full covenant ng Panginoon. Not just the half. Amen. Remember, sa Old and New Testament, puro half covenant. Amen. Nagawin mo to because sinasabi ng Panginoon sa'yo na magkakaroon ka ng gantimpala. But tayo, amen, we have the full covenant. Amen. Basta gumawa ka lang sa Panginoon, don't worry. Amen. Sabi nga,
Sabi nga, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Amen. And I believe lahat tayo umaani na. Amen. Lahat ng tinanim natin, unti-unti na nating naaani. Amen. Kaya, ito ngayon, yung tinanim ni Pastor. Amen. I was so very blessed dahil naiiwan na tayo ni Pastor. Amen. Nauutosan na tayo mag-preach. Amen. And still, nandito pa rin tayo. Most of the churches today, pag walang pastor, wala nang gawain. Amen. Dahil absent si pastor di ba? Siguro kapag old creation pa rin tayo, kapag wala si pastor, baka nasa mall na tayo lahat ngayon. Nagpapalamig. Di ba? Pero amen, praise be to God na nandito tayo lahat because we are mature. Tinanim sa atin yung seed ng maturity, and now inaanin na natin yung fruit ng maturity. Kaya tayo nandito ngayon. Praise be to God. And sabi nga, the full rainbow is around the sun. Nakikita nyo yun? Naalala nyo ba yung picture doon kay Pastor Alex nung living? Yung full rainbow na yun is around the sun. Amen. And sabi dito, amen. The half covenant is to the flesh man, and the full covenant is the word man. Revelation 10:1 is a full rainbow covenant around the sun. His face was the sun, and the rainbow is about his head. Amen. Tayo yun. Di pala natin alam, tayo pala yung ibig sabihin ng rainbow na yun. Amen. Yung half covenant na yun is our flesh man because meron tong half covenant sa Panginoon. Because habang nandito ang word man, hindi siya kailangan siya. Hindi siya dapat gumawa ng taliwas sa word man because meron siyang half covenant. Amen. Ano yung half covenant na yun? Na habang nandito yung word man, amen, binibigyan niya ng buhay yung flesh man. Habang nandito yung word man, lahat nung sabihin na nating treasures, lahat nung gantimpala is binibigay niya sa flesh man. Because what? Diba? Mahal ng kanyang asawa ang kanyang kabiyak. Amen. Mahal ng word man na to ang kanyang flesh man. Kaya kung ano man yung treasure na meron ng word man, binibigay niya sa flesh man. Kaya natin to pinapakain, pinapaliguan, diba? Kasi kung sasabihin natin na kalaban natin tong flesh man, hindi natin dapat to pakainin, kawawa naman. Amen. Hindi natin to magagamit sa ministry. And we all know na kailangan natin ng flesh man sa ministry. Amen. Dahil kung hindi, wala na tayo dito ngayon. Kung i-drop natin gagan, di ba? Pero praise God, we have our flesh man and our word man. Sabi dito sa Revelation 12, put the woman in the sun. Revelation 10, put the covenant in the full sun. And Revelation 19, put the prophet in the sun. The woman, the prophet, and Christ is united. Amen. God is perfect in three. Take note, Revelations 12, Revelations 10, and Revelations 19. The woman, the covenant, the son, and the prophet. Amen. Sabi dito, the woman, the prophet, and Christ united. Amen. They are united. Amen. The son, amen. We all know who is the son. It is Christ. The woman, which is the church, which is also Christ. And the prophet, which is also Christ. Amen. Sabi nga, yung revelation, para maintindihan mo yan, look at the first person of Jesus Christ. Amen. Para maintindihan mo na ano ba tong son na to? Diba? Ano ba tong prophet na to? Ano ba tong woman na to? Sino ba to? Amen. Ang dami namang babae sa mundo, tapos may isa lang araw sa mundo. Diba? Meron lang, yung mga prophet, madami sa Old and New Testament. Pero sino ba talagang prophet yun? Amen. Minsan, marami sa tao ngayon nagugulan. Sino ba yung woman na yun? Amen. Baka pati yun, hinihintay pa rin nila. Diba? Yung son. Diba? Praise be to God. We have revelation. Amen. God is always perfect in three. Amen. Kaya pinakita niya yung Revelations 12, the woman. Revelations 10, the covenant in the full son. Amen. Which is the full covenant. And Revelations 19, the prophet in the son. Amen. Remember, lahat sila nasa son. Amen. Which is the son, the sonship of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sabi nga, hindi na to Sunday na S-U-N. Amen. But this is the Sunday, which is our day, the Son of God day. Amen. The Son of David day. Amen. Babasahin natin
Sayin natin sa Revelations 10, verse 1. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with the cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun. Remember, parang nagpakita sa atin ng Panginoon nung araw na yun. Amen. Amen. Remember this, take note. Revelations 10:1, and I saw another mighty angel. Amen. Wala naman sigurong iba pang mighty angel. Amen. Bukod kay Jesus Christ. Yes. Come down from heaven, clothed with a cloud. And the rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun. Amen. You can picture it out. Amen. Yung rainbow nakapalibot dun sa sun. Amen. Nagkakaroon pa rin ako ng goosebumps hanggang ngayon. Amen. Dahil nung binabasa ko to, I was very blessed. Amen. Dahil matagal na nagpapakita talaga. Yung, sabi nga, ang mga tao ngayon, the word of God declares, and the heaven declares. Amen. Remember yung triple conjunction? Nag-preach muna ng prophet bago nagpakita yung triple conjunction sa, I believe that's Mercury, Venus, tsaka Jupiter. Amen. The triangle, the pyramid, and sabi nga doon, preach muna yun ng prophet bago din nakita ng buong mundo. Pero praise be to God, sabi nga, God is always perfect in three. Pero dalawa lang yan, di ba? Dalawa lang yun. Ang prophet nag-preach, and then ang heaven nag-declare. Amen. Ano yung pangatlo? Amen. Ano yung pangatlo? Well, I'll tell you the secret, mga kapatid. Ang secret nun is yung nakaka-receive ng mensahe. Amen. Yun. Dahil kahit ano pang sabi ng prophet sa isang tao, kahit ano pang gawin ng heaven sa isang tao, hindi siya maniniwala kung wala siyang word man. God is always perfect in three. Kaya yung mensahe niya, I remember the days of Noah. Amen. Ang heaven nag-declare kay Noah. And si Noah yung may word of the hour nung panahon niya. Sinabi na ni Noah, nag-declare na siya sa mga kasamahan niya, but still, hindi siya pinaniwalaan. Remember, gumawa siya ng barko sa tuktok ng bundok at pinagtawanan lang siya. Ganon din tayo ngayon, mga kapatid. Amen. Kung saan, sinasabi natin, tayo si Jesus Christ. Ang sasabihin ng mga tao ngayon, sige nga kung ikaw si Jesus Christ. Ang gusto nila magikero kasi hindi naman tayo magikero. Si Jesus Christ hindi po magikero. Diba? Worker of miracle siya. Diba? Yung ginagawa niya nga. Kasi doon napako yung mindset ng mga tao sa mga ginagawa ni Jesus Christ. Pero doon sa mga pinapangaral niya, hindi. Remember, yung mga signs, yung mga miracles, sumusunod lang yan dahil sa pinapangaral ni Jesus Christ. And ganun din tayo ngayon. Remember, yung mga signs na yun sa heavens, yung triple conjunction, yung Mercury, Venus, and Jupiter, sumunod lang yan dahil yun ang mensahe ng ating kapanahunan. Amen. And sasabihin ng mga tao, ay natural phenomenon lang yan. Ay natural lang yan. Kasi sooner or later, mangyayari din yan. Parang gano'n. Diba? Scientific kasi yan eh. Pero praise be to God, preach ng prophet na kahit ang science ay witness. Amen. Amen. Spiritual, yung ating spiritual life, ang ating word man, witness. Amen. Ang science is also a witness. Amen. Ang problema lang is yung flesh man. Amen. Yung flesh man na may word man, yes, maniniwala yun. Pero kung yung flesh man lang, always doubt. Amen. Remember, ang flesh man, walang ginawa yan, kundi puro negativity. Amen. Kaya kung may nakikita negative sa sarili mo, examine yourself. Amen. Kailangan wala kang makitang negative sa sarili mo. Amen. Because God made you perfect. Amen. Yung sabi dito, face as the sun, wrapped with a rainbow, the full covenant. Remember, yun pala yung meaning nun. The full covenant. No more half covenants. Sabi dito, First Testament and Second Testament are both half covenants. And then, here comes the Third Testament, pinagsama. Amen. Remember, the husband and wife united. Amen. Hindi na sila magkahiwalay. Amen. Na kung saan may isang kukunin, may isang may iwan. Because, sabi nga kung literal yun, papayag ba tayong may maiwan sa atin?
Di ba? Wala sigurong papayag na may maiiwan sa atin. Amen. Praise be to God. Ang sabi dito, we are the third testament. Kung may kukunin man, lahat tayo yun. Amen. And sabi nga, hindi lang to yung kukunin na basta ka lang iaangat. Amen, na bigla kang mawawala habang siguro nagluluto ka. Bigla, Missing. diba? Bigla kang nawala. And sabi nga, that's not what we believe in. Amen. Hindi yun yung pinapaniwalaan natin na super magical na fairy tale. Diba? Na bigla na lang, boom, diba? Mawawala. That's not. Amen. That's not the way God works. Amen. Sabi dito, yung moment na rapture na yun is yung revelation. Amen. Na kung saan araw-araw tumataas tayo ng tumataas. Hindi yung lumilipad ng lumilipad araw-araw. Pero tumataas in the revelation. Yung understanding natin, actually, hindi na to kaya ng isang tao. Hindi lang to kaya ng isang tao. Amen. Na kung saan, iba eh. Kapag sasabihin mo sa isang tao, ano ba yung rapture? Kailan ba yun? Yes, amen. Tingin mo may sasagot sa'yo. Diba? Kung kailan exactly. Diba? Tanungin mo isang tao, alam mo ba yung rapture? Swerte mo nga kapag alam pa niya yung rapture. Diba? Pero praise be to God. Tapos tatanungin mo, alam mo yung rapture? Kailan? Diba? Swerte mo na lang kung may magsabi sa'yo kung kailan yung exactly. But praise be to God, alam natin, araw-araw, nira-rapture tayo ng Panginoon. Because of what? Because we have our word man. Amen. Kung saan, kahit yung simpleng paglilinis lang natin, makasama lang natin yung pamilya natin. Sabi nga, si Sister Blandy, wala ngayon si Pastor nakakapaglinis. Meron pa rin mensahe yun. Amen. Kung saan, kahit wala yung word man, amen. Sabihin na natin, wag na natin example na fleshman si Sister Blandy, yung pangit naman, di ba? Di ba? Human spirit, di ba? Pero sabi nga, I remember na sinabi ni Brother Don na humiwalay siya panandalian sa kanyang fleshman. And then nakikita niya pa rin na nag-preach yung fleshman niya. Ganun niya na-convert yung fleshman niya. And ganun din tayo. Amen. Na kung saan kahit humiwalay man yung word man natin, yung fleshman natin, still working in the Father's business. Amen. Sabi nga, lahat tayo in the Father's business na. Amen. Kaya, ayan, binibigyan tayo ng business ng Panginoon. Amen. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Amen. And I believe there is much more to come. Amen. Marami pa nakaplano para sa atin. And sabi dito, Psalms 27, yung binasa natin kanina, Psalms 27, verse 5 and 6. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock, and now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Notice here, sabi dito sa Psalms 27 verse 5 to 6. And notice dito itong verse na to. And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me. Remember, the head is lifted up. And who is that head? Amen. At ang dami na nakaraang taong pang issue yun, yung about sa Kristiyanong pugot yung ulo. Amen. Sino ba talaga yung ulo? Amen. Dahil sabi ng iba, hindi ako nagko-quote ng specific religion. Amen. Sabi ng iba, hinihintay pa nila ang Panginoon. Yes. So, ang Panginoon ang kanilang head, di ba? Amen. So, anong ibig sabihin nun? Kristiyanong walang ulo. Di ba? Sila. Dahil hinihintay pa nila yung ulo nila. Anong tawag doon? Ang taong walang ulo, napugot yung ulo, patay. Di ba? Definitely. Di ba? May buhay bang pugot yung ulo? Wala, di ba? Dami pa nga natatakot doon eh. Ngayon, di ba? Nakakatakot, di ba? Sabi dito, the head is lifted up and in full covenant now as we walk in the cloud. Psalms 27 is the seventh seal. Amen. Who is that seventh seal? Sabi natin, huwag natin pahirapan yung sarili natin na ano ba yung first to seventh seal. Amen. We know what are the seals are. Amen. What is the seals? Amen. What are the seals? Amen. Huwag na natin pahirapan natin na ano pa tayo. Ano ba talaga tong seals na to specifically? Amen. But we know that those seals are Jesus Christ. It's Jesus Christ.
Amen. Sabi dito, sa Christ is the mystery of God revealed, Jeffersonville, Indiana, July 28, 1963. Remember this date, July 28, 1963. Ang tagal-tagal na po. Ang tagal-tagal na. Sabi dito, when you see the headship and the body becoming one and the fullness of the measure of His manifestation shows that the body is about ready to be received to the headship. The prophet defines the connection and then he declares that it is connected. Matagal na pong connected ang ulo sa katawan. Amen. Mga kapatid, huwag na natin paghiwalayin pa. Amen. Amen. Sinabi na ng propeta, napakatagal na, ilang taon na. 2013 na po ngayon. 1963 pa po nagsabi ang propeta na si Brother Branham na connected na po yung head at yung katawan. Amen. Please. Please lamang po kapag may narinig po kayong mga ibang tao or kahit dito sa ating mensahe. Amen. Please. Please lang po. Meron na po tayong mga ulo. Amen. Huwag niyo na pong tanggalin dahil suicide po yun. Amen. Praise God. And sabi dito, look at the next quote. The headship and the body has become one unit. Ito na po. Sinabi na malinaw. Yung ulong hinihintay ng iba. Amen. Dumating na po. 1963 pa po. Amen. Buo na po yung head and body. Amen. Hindi po head and shoulders, but goes head and body. Amen. Dahil kung head and shoulders lang, patay pa rin po kayo. The headship and the body has become one unit. It's God manifested in His people. Ano pong masasabi natin about them? Headship and the body has become one unit. Sino po ang head? Christ. Sino po ang body? Tayo, which is the wife of Christ, Amen. which is the pyramid. Amen. Which is the church. Amen. The church of Christ. Matagal na po silang pinag-isa. They are one unit. And what do you call it? Hindi mo naman pwedeng sabihin magkahiwalay pa rin si Christ at ang church. Amen. Because they are one unit. Amen. Ang cellphone, pag pinaghiwalay mo ang battery at ang cellphone, walang power. Amen. Pero kapag pinag-isa mo sila, anong tawag mo sa kanya? Pwede bang tawagin mo siyang cellphone at ang battery? Di ba cellphone lang? Di ba? Ganon tayo. Amen. Amen. And sabi nga, madaming nagkiklaim na hindi nila kayang maging Christ. Amen. Or sabi nga, hindi sila si Christ. Diba? Hindi ako Diyos para gawin lahat ng bagay na to, di ba? Pero praise God, sabi nga, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh, it is the Spirit of God. And sabi nga, on the other hand, every spirit that confesseth that God is not come in the flesh is the spirit of Antichrist. Parang sobrang linaw eh. Diba? Parang basic lang. Basic lang. Ang hindi magsabing si Christ nasa laman, di ba? Antikristo. Di ba? Ang magsabing si Kristo ang nasa laman, ay nasa laman, si Kristo yun. Espiritu ng Panginoon yun. Napakasimple. But nahirap. Di ba? Parang sabi ko, yung mundong to, parang ang hilig pahirapan yung sarili nila. Na ang simple-simple lang ng revelation, di pa nila makuha. Amen. Diba? Sabi nga, bato-bato sa langit. Diba? Walang bato sa langit. Diba? Pero ang tamaan, sa pool. Diba? Diba? Walang tayong sinasabi na specific. Diba? Pero, ang hirap eh. Tayo na yung nahihirapan para sa kanila. Sa puso. Diba? Pero praise God. Dahil ganun ka-blessed tayo na meron tayong ganitong religion. Amen. Ganitong, sabihin na natin, it's not a religion, but ganitong mensahe. Amen. Ganitong revelation. Amen. And sabi nga dito, that's the reason the husband and wife is no longer twain, they're one. God and His church is one. Christ in you. God's revelation, glory to God. It's the anointed body of Christ proving manifested God like that body did. And that body redeemed every of this. These bodies and through there, God works His threefold manifestation. Amen. Through us, amen. Remember, this is the body of Christ. Amen. The head, the body is one.
Amen, are one. Sabi nga, God's great revelation. Amen. Amen. Sabi nga, God is perfect, threefold manifestation. The body, the head, and the manifestation. Hindi pwedeng sabihin mong, nasa akin si Kristo, isa na kami at hindi mag-manifest. Patay pa rin yun. Remember, hindi lang pwedeng, eto, meron akong Old Testament, meron akong New Testament. Patay pa rin yun kapag sinabi mo yan. Pag pinag-combine mo siya, you make the Third Testament. And you are writing your testament today. Amen. And yun yung buhay na salita. Nandun yung buhay. Because sabi, ilang beses na sinabi sa atin to, amen, and medyo nakakabisado na natin na, cleanose na yung Old Testament, amen, ni Jesus Christ. Sabi nga, nung na-crucify siya, it is finished. Amen. Amen. Tapos na. Huwag mong sabihin, meron pa, kasi nilagyan na ng period ng Diyos yan. Sino ka para lagyan pa ng ng iba pa. Amen. And sabi nga ni Brother Branham, bago siya nag-drop ng flesh, it is finished. Tapos na rin ang New Testament, ang Second Testament, because ang Third Testament, ang Third Testament natin ngayon, ang New Testament. Amen. Remember that. The Old, the New. Sabi nga, medyo old na rin yung Second Testament. Amen. Because we have our New Testament, which is the Third Testament. Amen. Praise God. And palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Did you get that? Did you get the revelation? Amen. Sabi nga, yun. Manifestation. Amen. If you have the body, if you are the body and you have the head, which is Christ, then you must have manifestation. Amen. Sabi dito, there is no question, the headship and the body has become one unit. God's great revelation. The anointed body of Christ manifested God like that body did. Just like Jesus Christ, it is because we are Jesus Christ. When the connection happens, that is perfection. The full, complete body of the Lord. Amen. Praise God. Sabi dito, we are Jesus Christ when the connection happened. Amen. And I believe, yung connection na yun, matagal nang nangyari. Amen. Which is, yun yung hinahanap ng mundong ito. Sabi nila, Lord, makita lang kita. Diba? Makita lang kita, gagawin ko to. Gagawin ko yan. Tataligo yung lahat para sa Lord. Wow. Hindi na ako gagawa ng mga masasama. Hindi na ako magtutulak ng droga. Hindi na ako magpupusher. Basta gagamit na lang. Di ba? Sabi, di ba? Ganun yung mga sinasabi. Wala pa naman si Lord. Kaya magpupusher muna ako. Di ba? Mga ganung mga bagay. Di ba? Parang ang hirap. Di ba? Kailan ka pa magbabago. Di ba? Kung dito nga hindi mo pa nakikita ang Panginoon, hindi ka na nagbabago Di ba? Sabi nga, mapalad yung mga tao, di ba, na sumusunod pa rin kahit hindi nila nakikita ang Panginoon. Amen. Ganun tayo, amen. Sabi nila, alam niyo kung bakit nasumpungan natin itong mensahe to? Because tayo yung taong tinutukoy ng Panginoon. Na kahit nung dati, kahit di pa natin siya makita, kahit, di ba sabi, nagpe-pray pa tayo miles and miles away. Di ba? Diba? Pero sumusunod pa rin tayo sa Panginoon. And praise be to God. Dahil sumusunod tayo sa Panginoon, mapalan tayo. Kahit hindi natin siya nakikita, nilig niya tayo sa ganitong path. Amen. And ngayon, nag-e-enjoy na tayo. Hindi na tayo nagpo-pray miles and miles away. Amen. Kahit simpleng bulong lang, parang sigaw na sa Panginoon. Because nandito lang siya sa atin. Amen. Amen. Praise God. Sabi dito, bukod sa perfection, amen, the full, complete body of the Lord. Remember, always full, amen, complete body of the Lord. Alam nyo, ugali talaga ng sabihin na natin ng mundong ito na pagtsachap-chapin ng mga bagay-bagay. Ba? Halimbawa, yung kotseng ninakaw, di mo naman pwedeng i-drive yun. Siyempre, tsachap-chapin yun, ibebenta sa junk shop. Diba? Ano pa? Lalo-lalo na sa mensahe. Amen. Sabi daw, nasa kanila na si Lord, pero may hinihintay pa sila. Diba? So, parang installment. Kung ganun yung mga ganun bang kalakaran. Diba? Full, complete body of the Lord na kapag, halimbawa, ganito may spirito ka ng Panginoon.
hindi nakagawa ng kasalanan, mababawasan yung Espiritu ng Panginoon. Ganun yung mga kalakaran ng mundong ito. Amen. Kung saan, pag gumawa ka ng masama, nababawasan yung pagkamakadiyos mo. Makadiyos lang. Amen. Pero iba pa rin yung makadiyos sa Diyos. Amen. Iba yung nagpapakadiyos sa Diyos. Amen. Know the difference. Napakalaki. Amen. Ito nga yung conforming and transforming. Diba? Yung conforming, nagpapakadiyos ka na para ka ng Diyos. Amen. And we know kung sino yung nagpapakadiyos na yun. Amen. Remember, in the first place, si Satan, gusto niya magpakadiyos. Amen. Gusto niyang maging katulad ng Diyos. Amen. Dahil gusto niya mag-usurp ng authority. Amen. Pero praise God, hindi yun hinayaan ng Panginoon. Amen. Because iba yung conforming sa transforming. Iba yung makadiyos sa Diyos. Amen. That is the difference. What do you see? The great day or the terrible day? Sabi dito, pinapapili ka. Kung anong gusto mong makita. Alam nyo, pag nagtanong ang prophet, actually, hindi yun yung hinahanap niya yung tamang sagot eh. Hindi niya hinahanap yung tamang sagot. But hinahanap niya yung choice mo. Amen. Kasi alam niya na yung tamang sagot eh. Amen. Ang hinahanap niya lang yung choice mo. Sabi, what do you see? The great day or the terrible day? Diba? Para kanino ba yung terrible day? Hindi naman para sa atin. Amen. Yung terrible day na yun, makikita lang natin siya. Sabi dito, and yung great day na yun ay para sa Panginoon. Sabi dito ng prophet, I am in the great day of the Lord. We are not waiting on headship to come. Ito, malinaw na malinaw. We are not waiting on headship to come. He already revealed Himself and connected to the body of the believers. Amen. Nireveal niya ng Panginoon yung sarili niya. Ilang beses na mga kapatid na nakikita natin with our own eyes. Amen. And I was so very blessed. Kapag naalala ko yung mga panahong yun, sabi nga, yes, nagluluksa yung freshman natin dahil nawalan tayo ng kapatid. Si Pastor Alex, di ba? Sabi ko nga, isang malaking kawalan. Pero sabi niya, for me to live is Christ, but to die is gain. Amen. Na kapag may isa sa atin na nagda-drop ng flesh, grabing gain sa mensahe. Amen. Yung nakukuha natin. Because siya yung nagiging example natin. Amen. Kahit yung pagkamatay niya, amen, kahit yung pagka-drop ng flesh niya is parang karagdagan para sa atin. Amen. Ganun kabuti ang Panginoon. Sa mundong ito, may mamatay lang na isa, sobrang luksang-luksa na. Amen. Meron pang gusto pang sumama dun sa libingan. Diba? Sobra akong makaiyak, pero kapag isasama mo sa libingan, dito na lang ako. Diba? Praise God. Diba? Parang ganun. Diba? Tapos pag namamatay lang sila, nagiging bayani. Diba? Walang nagiging bayani na buhay ko. Diba? Nakaka-grieve ng spirit, diba? Pero praise God, dahil di tayo natingin sa mundong ito. Amen. Ang sabi dito,